Magandang umaga. Nandito po pala tayo ngayon sa Nenelin Show. Nandito, medyo ako kinakabahan kasi nandito yung mga idol ko na Cartel at Lion and the Scouts. Grabe naman yun. Idol. Alam mo bakit ako nandito eh. Ayun, papakilala pa yan natin si Sir Joshua, si Sir Tala, and Sir Bob. Bobby yan. Bobby. Bobby. Ayun sir, may gusto lang po namin malaman, paano naging Tala and Lion and the Scouts? Ay, Cartel pala. Sorry. Alam mo tayo umiinom pero parang siya yung lasing. Sir, bakit Cartel at Lion and the Scouts yung napili niyong pangalan? History sir ng band. Paano at kailan nagsimula? Yung Lion in the Scouts kasi, nag-umpisa siya noong 2010. Mga iba-ibang genre kami. Sa iba-ibang genre nang galing. Naggaling ako sa grunge era. Yung genre ko, grunge yung pinapakinggan ko. Yung ibang kasamahan namin, reggae na sila. Tapos, punks natin. Eto, punks. Sa Lion and the Scouts, umpisahan natin sa Lion and the Scouts. So, nung mountaineer kami, hindi naman kami mountaineer. Mahilig lang kami umakyat ng mga bundok. Fan climb kami, Doon ganyan. nagkasalubong yung mga tama namin. Sa ano? Malaki lahat ng kapok na bundok. Yung ano lang, sapat na bundok lang. Hindi masyadong maumbok. Yung bundok na pwede kang malasing dun sa campsite. Yan. Ganun. Tapos kahit wala ka masyadong dalang camping equipment, pwede naman. Kahit saan ka matulog, kahit sa batuhan. Ayun, tugtugan. Kasi pag nasa bundok ka, wala ka naman masyadong gagawin doon, kundi mag-inom, Mag-chill ka lang, no? mag-jamming, Mag-tong each. home eat dito. Pusoy. Pusoy. Yun, nagkakilala, yung isang kabanda namin na si Benji dati. Doon kami nagkakilala. Tapos meron na silang banda na reggae band na sila. Dahil hindi naman ako sarado sa mga iba't ibang genre. So, nung nakinig na ako ng reggae, sige, yung banda ko, na grunge na banda ko, parang nagkaroon na disband na kami. So, nagkakilala kami nila Benji, sila Brian, wala sila kasi ngayon, may mga pasok sila Kasi contest nyo ngayon. Oo, yung iba kasi pumapasok sa eskwela, yung iba may trabaho. Yung iba nasa Puerto Galera. Yan! Iniwan kayo, sir? Oo. Sir, yung pinakapangalan niyo na Cartel at Lion and the Scouts, paano po yung pangalan? Yun, ano naman, yung sa bahagi naman ng kartel, si Ilaya, bahagi siya ng tao sa Laya. Ako naman, bahagi ako ng Los Indios Bravos. Tapos, yung Los Indios Bravos ay namahinga, nagsanib-versa kami ni Ilaya, ng tao sa Laya. Tapos, binuo namin yung kartel. Ayon sa kasunduan namin na ito ay isang hip-hop. Tapos sa isang tugtugan, nagkakilala kami. Nung Los Indios Bravos pa, naririnig ko na sila. Nagkakilala na kami, nagkabatian ng high At saka kasi si Brian, di ba, percussionist? Si Brian. Yun, si Brian David ay percussionista ng Los Indios Bravos. Teko, yung Los Indios Bravos, di ba, parang member ng si Jonan Aguilar, yung anak ni Fred Aguilar. Oo, yun. Apat kami. Tapos nung si Jonan, nagpaalam siya sa amin, nagagawa siya ng solo album. Yun, tinuloy namin yung Los Indios Bravos bilang banda na. Tapos nung namahinga kami, tumigil yung paggawa ng kanta. Sa bahagi ko naman ay hindi ako tumigil. Yun nga, ang balak namin ay hip-hop ang cartel. Tapos nagkakilala kami. Tapos dahil kay Ilaya. Tapos sabi ni Ilaya, gawa tayo ng kolaborasyon. Ang usapan ay isang kanta. Isang kanta, kasama kami. Oo, tapos syempre dahil nangangapa pa kami. Dahil Kanya-kanya. kanya-kanya meron reggae, hip-hop, tatagpuin namin. Sa ibang bansa ay nangyari na ito. Pero dahil nga nasa Philippine setting na yun,
binuo namin, gumawa kami ng unang kanta. Ang una natin gawang kanta ay Atin to. Atin To. Na ang konsepto niya ay para sa mga Magsasaka, mga manggagawang Pilipino. Tapos yun, parang, uy, okay okay yung nagawa nating kanta. Bakit hindi natin gawing album? Bakit isang kanta lang? Ano na Kasi tayo? nag-connect na yung adhikain namin, yung musicality yung gusto naming lumabas, nagtagpo siya eh. Hindi siya nag-jive talaga yung tunog, kumbaga Tsaka nagtagpo yung bitaw. Yung paggawa ng kanta, yung komposisyon. Hindi, tsaka bukod pa doon, naging magtropa na rin talaga, ganyan. Close na. Mula tropa hanggang kapatiran. Parang nagkaroon ng chemistry. Oo, yun. Parang, uy, okay, kasundo natin yung ugali nila. Mayabang kami sila. Ayun ba? Ayun. Yun, ito na rin. Pero Yun, binuo namin yung Cartelet Line Discounts at napakahaba noon. Ang usapan ay Oo. napakahaba naman ito. Paano tayo matatandaan? Kaya ginawa namin Kalis. Pinaikli Kalis namin na. ang Ka ay Cartel at least ay Lion in the Sky. Lioness. Okay. Yun, Kalis yung parang, di ba, merong mga ibang banda, pinapaiksi nila yung pangalan nila. So, yung sa amin, Cartel at Lion in the Scouts pa rin. Pinay lang. Merong pinaiksing version, Kalis, kung tawagin. Kalis. 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 Pero hindi pa siya nailalabas. Actually, hindi pa siya nailalabas sa pa-hapyaw-hapyaw pa lang sa Facebook Oo. na i-hashtag. Dahan-dahan din kasi Hashtag Kalis para, na. para hindi rin malito syempre. Kasi baka malito yung mga tao na sino ba yung Lion in the Scout? Sino ba yung Cartel? Sino ba yung Kalis? Malilito yung mga tao. Pero sa amin, wala yun. Wala kaming pakialam doon. Basta yung musika namin, yun yung mailalatag namin, hindi yung pangalan namin. Eh sir, yung di ba nagkaroon kayo, matagal na kayo magka-grupo. Nagkaroon ba kayo ng tampuhan? Kailan yung huling tampuhan ng grupo? Kailangan kong may Okay, nangyayari ba yun, sir? Nangyayari ba? Oo naman. no? Normal para yun sa isang para banda. sa amin hindi siya tampuhan eh. Hindi Pikot. hindi pagkakaintindihan. Hindi para magtampo yung isang tao. Hindi na siya aabot sa ganun dahil yung samahan namin ay Solid talaga. tiwala na kami sa isa't isa. Kung ano yung kaya niyang gawin, alam na namin kung ano ugali ng bawat isa, kaya naming tanggapin. Ganun. Kaya namin sinasabing isa itong progresibong pangkat. Kasi pag meron kaming pagtatalo, kasi lang nangyayari naman laging pagtatalo sa ideolohiya, sa pananaw. Tapos pag-usapan namin yon. Siyempre magkakabanggaan. Ganun Bangayan talaga. yun, nagkakaroon ng bangayan. Magkakaroon ng bangayan. Debate, Bakit? ganyan. Oo, debate. Kasi, kunwari may tugtog. Okay, ano yung tugtog na to? Tapos yung isa, sang-ayon sa tugtog. Yung isa, ayaw namin May yung tugtog dyan. Parang hindi yan sa layunin natin. Kaya binuo namin yung layunin namin na pagkasunduan natin. At kapag meron tayong pagkasunduan, pag-usapan natin, tignan natin kung nasa tama ba ito. Kaya sa progresibo, kung magkamali ka, may pagkatuto. Ganun naman yan eh. Sa isang banda, kung may pagkakamali, pag-uusapan, may pagkatuto at ayusin niyo yun. Yung kanta niyo po na Pag-ibig, Pag-asa, Paglaya. Paano niyo na po? Pag-asa, Pag-ibig, Paglaya. Ay, Pag-asa, Pag-ibig, Paglaya. Paano niyo po yun na Yung una, nabuo siya, ako, gumawa ako ng riff. Umpisahan ko lang, para isang linyang, mga awit. Umpisahan ko lang yun. Ang konsepto niya, ginawa ko ito para, ginawa namin bilang pangkat, ginawa namin siya para maimulat yung mga tao na yung mga ginagawa ng mga katulad namin na musikero, mga artista na itong ginagawa namin, wala kaming mapapala dahil ang industriya ba sa musika yung sinasabi Hindi, para malinaw. Ang kwento ng Pag-asa Mag-ibig Paglaya ay hango sa buhay ng mga artista, mga artists. Yung gumagawa. mga Struggling artist. Tulad kami, isa kami independenteng banda. Lahat ng ginagastos namin ay galing sa bulsa namin. Ganun pa man, kasi makikita naman natin sa industriya na tinatawag nila, industriya ng eksena ng music ngayon ay talagang
yung content ay sad bakya. Lagi na lang umiikot sa pag-ibig, sa sinisinta. Diba? At yun ang no, yun ang gusto ng label. Rendition, sir. Magiging walang revival. Revival. Ang problema, yung komposisyon, nawawala na. Wala na. Kaya, kumbaga, kaya siya pag-asa, pag-ibig, paglaya. Pumanaw man kami, ang kantang yun ay maiiwan. Kaya nga, di ba, yung intro niya, ang mga awit na naglalakbay sa akin, umiihip. Sana'y maintindihan pag ito'y dumating. Di ba? Dahil totoo yun, nagaling sa amin, na yun ang gusto namin maibahagi sa mga susunod na makikinig, yun sa mga anak namin. At Na- ako, hanggang sa... Generation. hanggang sa Oo, mga anak na yan. ninyo, yun. Kumbaga, maiiwan yun. Wala, pumanaw naman kami. Yung, Hindi kami yumaman, hindi kami, wala kami pakialam doon. kahit man na, halimbawa, huwag man saan pero kahit na mawala na yung banda, yung kanta na yun, may iwan. Na May ito iwan sa ay alay, kasaysayan. alay Oo. para sa mga Para sa mga musikero musikero na na katulad din Ram. nagpupursige na hindi sila diktahan ng kahit sino na gawin yung mo musika ito. na gusto nilang gawin. Gawin nyo kung ano yung gusto mong musika. mawawala na yung tinatawag nilang malayang pagpapahayag. Diniktahan ka ng label. Pwede bang masyadong malalim yung kanta nyo? Yung kanta ninyo masyadong Nangyayari yan, sir. masyadong Nangyari talaga. tumatalakay sa paghihirap, masyadong mabigat. Parang bakit yung malayang pagpapahayag nawawala na sa isang artist. Kaya yun awit na namin na yun. Kahit yung kunwari, yung apo ninyo, anak ninyo ay gagawa ng banda. Pag narinig yun, hindi lang pala pera-pera to. Kasi sining ito. Na kailangan bubuo tayo ng banda para yung nakaramdaman natin, yung nakikita natin sa paligid natin, ay gagawa natin ng awit at makikinig ng iba na hahawa din sa kanila at hahabig sa kanila. Na hindi lang ito pera-pera. Na pag dumating yung panahon na yung itong awit, dahil sa awitin na nagawa namin, na maaaring pagdating ng panahon, yung mga kagaya naming mga musikero ay magiging kabuhayan din nila. Sa panahon ngayon, hindi mo pwedeng gawing kabuhayan ng musika. Bakit kamo? Kasi ang kabuhayan, kapag ginawa mong kabuhayan, gagawin ka nilang sadsad. Gagawin ka nilang bakya. Hindi tulad sa ibang bansa, kapag ginawa mong kabuhayan ng musika, hindi nagagalaw yung form niya, yung content niya. Meron pa rin Alin? sa ibang bansa. Meron Europa. pa rin. Sa Inglaterra. yeah. Diba? So- Kung saan ako nagmula. Yeah. Kasi naman. Sir, naniniwala kayo dun. Minabasa kasi ako dati na parang OPM is dead. Parang pang stop dead yun Bakit? OPM not dead. Siguro, Hindi naman- kasi hindi parang naman. Depende sa Pero hindi ako naniniwala doon. Nag-iingalaw siya. nag-iingat. Kasi sir, minsan pag nababasa ko, parang tumatatak sa ibang Pilipino pag sinabing OPM, yun yung mga artista na nasa mainstream lang. Tulad yung tabi sa kanila. Ni Ogie Alcacid. Ogie Alcacid, Sarah Geronimo, Sharon Tonero. para sa kanila, para sa media, sila yung Silang OPM. Hindi nila kinoconsider na OPM yung mga indie. Parang ganun. Tsaka lumalaki ang bilang ng independyente. Bakit? So, doon pa lang sa bilang na yon ay meron ng mali. Bakit lumalaki ang bilang ng independyente? Dahil may mga boses na hindi naririnig. Madaming musikero. Hindi naman mangyayari yun. Dahil na rin sa social media eh. Malaking bahagi ng social media kaya nagkakaroon na ng mga independent artists na lumalabas. Kasi lahat, kahit sino pwede nang mag-post ng video nila. Karami nga di ba? Mga Trending. trending, di ba? YouTube sensation. Sir, sino naman yung pinakamalaking influensya sa banda niyo? Paano? Mga Sino yung musical influence. Musical influence. Marami, pero Marami. Napaka iba-iba kasi ng pinanggalingang genre. Sa international. Siguro bilang pangkat ba tanong mo o bilang Individual na lang. Individual na lang. lang. Umpisahan ko na. Siguro sa akin kasi, nag-umpisa talaga akong yung bata pa ako, napapakinggan ko na. Ako, Hiking Society. Yan. Asin. Kumakampi ngayon doon sa Oo. beat. Oo. kailan naman? Pero dati naman, Usapan naman natin sila, yan. di ba? Pero okay lang. Nagbabago ang panahon. Ganyan ka Nagbabago. pala. Paniniwala. Sabi naman niya. Ayan, tapos napunta nga ako sa grunge ng 90s era. Mga banda, 90s era, pero
ano na ako, mga 2000 and up na ako nakapakinig ng mga grunge. So, luma na siya. Hindi ako nahilig dun sa mga kung ano yung sikat. Yun yung Nung time na yun, sikat na. mas pinapakinggan ko yung mas luma na ano. Tapos hanggang sa napapakinggan ko na rin mga Bob Marley, pero hindi pa talaga solid na kumaan sa akin. Nagsisink in. Oo. Hanggang sa pumasok na kami sa reggae. Doon, talagang nag-ano na ako. Ang dami na pumasok. Oo, iba't iba na. Masyadong malawak yung genre ng reggae. Kasi Dami Bob siya Marley kaya. lang ang nakilala sa Kala nila, si reggae. Bob lang. Pero hindi, marami Ang dami. Si Punks. Yes, yes, punks. Hindi, kasi ako naman, kaya punks, kasi yun yung una kong banda. Mga high school pa lang kami nun eh. Ganun talagang naging tutugan namin. Nakapag-gig din Magkaaway kami. pala tayo, pang static tsaka hip-hop bulong. Parang dati sir, sa ano, 90s. Mega Mall. Sa Yun, Mega yun, Mall. Mega Mall, yan. Banda, di ba? Rumble. Susuntukan. Rumble, yan. Pero hindi ba kami ganun? May banda lang kami, mga bata lang kami nung panahon na yun eh. Naabutan niyo ba sir yung yung skins sa Malate? Kasi sabi mo matanda ko. Ay, hindi. Hindi, yung skins po. Kasi dati nung time na mahilig rin ako matin ng gig. Ganyan, may skins na bar sa Malate. Doon nag-iiwala yung mga hip-hop tsaka mga pangpista. Parang yung mga pangpista nandun sa skins. Tapos yung tapat nun, puro mga Yung hip-hop. kasi ako, hindi ko talaga inano yun. Kahit kailan hindi ako ganun eh. Ako, maaaring punks yung banda ko nung panahon ka na yun. Pero bukas lang ako sa lahat ng music eh. But ako, once na nagustuhan ko yung kanta, kahit anong genre niyan, wala akong pakialam, gusto ko yan eh. Kahit ba bado yan o kahit ba... Babalo. Kahit, Ginagalang kita dahil doon pa. hindi, yun nga eh. Yun naman talaga eh. Kung ano yung magugustuhan ko, ba't pa ako mamimili ng genre eh? Para naman sa sarili kong satisfaction yun, kaya ako nagustuhan eh. Saka diba, mas nagiging creative yung musikero pag nakikinig ng iba-iba. Siguro hanggang ngayon, kami ganun. Kayo malamang ganun na rin talaga Lahat ako. naman bukas sa lahat. Dapat, Kahit kailan hindi naging sarado yung isip So, ang tunay na musikero, bukas sa lahat ng genre. Oo. may nakikita ko na ano eh, pag metal lang talaga eh. Yun ang pinuhal Kasi yun na lang eh. inaaway nila yung ibang genre, no? Respetuhin mo yung music mismo. Kasi pinaghirapan ng gumawa yan eh. Diba? Kumbaga, kasabay lalayitin mo ng ano. Hindi, pero paano kung mga ano, ano? Yung mga sad-sad. Yung mga Pinaghirapan pa rin sad-sad. nila yun. Oh, hindi, wag Respect sa kanila. respetuhin mo lang yung ginawa nila. Pero, hindi ko naman Pero sinasabi gustuhin mo yung music. pwede mo siyang i-criticize. Hindi, ikaw na ang bahala doon. Wala namang bawal eh. Pero ako, hindi pa rin nawawala talaga yung respect ko sa paggawa ng music. Kasi ako eh, kami na experience, gumagawa rin kami ng sarili namin music eh. Alam din namin kung paano yung paggawa. May alam Kami mahirap mismo, din eh. kinikriticize namin yung sarili Oo, namin gawa. dinidis pa nga. Kami na nga unang gumagawa ng parody ng mga kanta lang. Si Master... Ayan, magaling niya sa mga ganyan. Hindi, ano, Hindi pa tapos yung kanta, gagawa ng parody. Master Gangster. Si Master Gangster. Master Gangster. Ano naman ganun? Ah! Hindi, gusto kong Ano ba imahin na imahin? ilalabas dito ay parang santo. Yan! Tito. Dati, nabuhay ako sa mga religious song. Yan. Yan. Hindi, biro lang. Wala naman kayo kagad. Kaya mabilis na uto. Medyo catchy. Kaya mga kapatagay, ang bilis na uto. Grabe. Nakita ko talaga. My God. Hindi, ayun. Dati nagaling din ako sa isang rock band. Tapos, hip-hop. Ayun, tapos dun namulat yung isip ko na, madami akong pinapakinggan. Tulad ng... Manila Sound. hotdog. Hindi lang hotdogs, yeah, BSD, di ba? Sila Rico J. Puno. Yan, kasi kung titignan mo, yung OPM dati ay buhay na buhay. Ganun. Asin, di ba? Tapos, ayun yung malapakinggan ko. Kung foreign, nakikinig ako ng foreign, pero bilang gumagawa ng music o producer, pag gumagawa kasi ako, nakikinig lang ako, madalang ako makinig. Para hindi ako mahawaan. Para yung lalabas sa akin ay lalabas yun ng natural at walang kung meron man adaptation ay hindi ganun kalala. Makakabuo makakabuo ko ng bagong tunog o kaya bagong palo.
Kasi kung kung titignan mo naman, dun sa bahagi ko naman, ay, ayun, nakikinig ako ng foreign artists, tsaka yun, Manila Sound. Pero ang madalas na pinapakinggan ay yung mga Filipino songs. Mula Kundiman. Mahirap man maniwala na isa akong hip-hop artist, pero nakikinig ako ng Kundiman, nakikinig ako ng Manila Sound, nakikinig ako ng folk song. Sa bagay. Kasi ayun yung natin pinagugatan natin bilang Pilipino. Kasi sabihin mo, original Filipino music, di ba? So kung doon sa bahaging, doon pa lang sa pangalan na yun, original Pinoy music, tukuyin muna natin kung ano ba yung Pinoy? Paano ba? Paano ba ginagawa? Diba? Paano ba nila ginagawa? Paano ba yung tunog ng Pinoy? Oo. Diba? So, kasi dahil madami nang sumakop sa atin, madami tayong mga influences, di ba? Mula sa pagkain hanggang sa musika. Kaya, ayun, hanggat maaari ay para hindi mamatay yung natawag na Filipino music, ay babalikan ko yung mga dati na. At yun talaga pinapakinggan ko. Literal na, hindi ko lang siya pinapakinggan para i-sample. Gagamitin ko. Incorporate Kasi na sa ang music hip-hop, talaga. sinasample yung isang kanta eh. Oh. Diba? Sample yung- Sinasample, tapos talagyan ng diba? Nalagyan na ng ganun. Ako, pinapakinggan ko talaga at dinanamnam ko yung potensyal nila. Ano yung emosyon nung kanta? Oo. At mula doon, kung meron man adaptation sa akin o paghawa, ay masasabi mong okay yan. Kaya kung makikita mo dun sa mga koro, paglikha namin ng kanta, halo siya. Meron kang maririnig na panahon ng 90s o kaya marcha na kanta. Diba? Yung kantang sa Silangan, kung alam niyo yun. Ano siya, marcha siya. Tapos may mga kantang folk song na ginawa lang moderno ngayon. Sir, matanong lang, bawat isa sa inyo. Ano yung greatest fear ng bawat isa sa inyo? Mumu. Diba Mumu? Hindi, mauna na lang ako. Sige, ikaw. Kinakatakutan ko ay yung pinaglalaban namin ay mawalan ng saysay. Yun ang kinakatakot ko. Pag tumagal, yung mga gawang kanta na ay sadsad na, bakya na, ginawa na para sa pera, ginawa na para mag-adjust dun sa pangangailangan ng labels para tulungan sila. Yun ang kinakatakot ko bilang tao na lahat ng ito ay tangina wala pa lang saysay. Yun, parang ito. Pero, ayun, isa sa mga nakakatakot na yung mga nangangapital, yung mga nag-aharing ulo, sila yung mamumutawi, sila yung mag-ahari talaga. Yun ang sobrang kinakatakot ko dahil pag nangyari yun, hindi lang ako, maski kayo na multimedia artist, apektado sa lahat ng gagawin. Wala nang, hindi lang sa music, maski sa pelikula. Didiktahan na lang nila lahat. Sila na masusunod. Sila na masusunod. At ano na, yung tinatawag Robot nila, na tayo. yun, yung kalidad ng sining ay Wala na. pagsak na. Wala na. Mawawala na. At malamang, darating ang panahon na yung PM ay patay na. Parang nangyayari nga sa ngayon, parang yung mga record label ayaw na mag-produce sa ano eh. Yung na physical na CD, gusto online na eh. Nangyayari iTunes. iTunes na eh. Amazon. Gusto digital na eh. Ako bilang hilig sa music, gusto ko inaamoy-amoy yung cassette tape, inaamoy-amoy yung CD, tapos binabasa yung inlay card. Kasi doon mo makikita yung ano Alam eh. ko ano yung namin. Yun Kaya na, pala Beth. yung sinonong nung binili, di ba yung sa... Buhok ng aking ng Lionel Descalz. Kasi parang ang sarap, Wag, ah. sarap balik-balikan Isa ng ano lang. sir eh. Yung mga yung content ng inlay card eh. Basa-basahin mo kahit ako ganun ginagawa ko ngayon. Parang may nabalitaan nga ako isang parang nagbebenta ng mga music na parang Odyssey. Wala, sarado na raw kasi bumabagsak na raw ang industry ng ganyan. Para sa akin kasi, parang sila din ang pumapatay mismo eh, ng industriya eh. Kasi ang pinapakain nila sa tao, puro mga foreign acts. K-pop. Ang mga tao nakikinig ng radyo. Kung anong
ipatugtog mo sa radyo, yun syempre maririnig nila, yun yung maaalala nila. 'Di ba? Eh kung puro mga Korean, wala namang masama eh. Pero nababaliwala yung mga sariling gawa ng mga Pilipino. Mangingilala ka ng ibang anyo, pero yung sarili mong lahi. Nakalimutan yung, parang kinalimutan na. Diba? Kaya sila Ganun ba mismo, yung gusto natin mangyari? sila mismo ang pumapatay sa sariling. Kailangan ng revolusyon! 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 Huwag muna. Bukas na. Bukas na. Mulan Bukas eh. na, wag na ako. Umulan. Baka mabasa tayo. Yan. Sino ba si Bayo? Si Bayo. Sala. Ito ako magpapaliwanag. Si Bayo. Si Bayo, nagkakilala kami talaga niyan. Third year high school kami. Tao siya. Oh, Tao tao siya. Ang Tao tunay siya. na pangalan niya, Hindi hayop. Julius. Hindi siya hayop. Nagkakilala kami yan sa NU. Naging magkaklase kami. High school. Mga high school pa lang kami. Kasi Bayo, siya yung naging kabanda ko nung banda ko na punk pa. Bayista namin siya eh. Kasi yun, yun mga bata, ganyan, siyempre. Kung ano-anong pinagagawa, bisyo, ganyan. Oo. Hanggang sa si Bayo, yung pamilya niya rin naman kasi, meron silang history talaga ng mental sickness. Hindi lang siya yung nauna eh, yung kapatid niya. Naging ganun din. Di ba sa kanta na Bayo, parang dinidescribe namin na si Bayo parang naligaw ng landas, ganyan. Yun. At ano kasi siya eh, nung medyo lumalala na siya, talaga, kasama pa namin yun. Hanggang sa umabot sa punto na hindi naman talaga siya mentally ill eh, nung time na yun eh. Medyo iba lang siya talaga sa karamihan. Tahimik na ano. Yung Yun pinagkakamalan, lang- pinipilit ng mga tao na ang magulang niya mismo rin kasi, pinasok siya sa mental hospital. Hindi naman siya, hindi naman siya talaga mentally ill. Yun nga rin ang sa tingin ko kaya siya na ano eh, dahil din siguro Dahil diba, ano sa siya, mga gamot, sa mga gamot doon, di ba? Donate na rin. Oo kailangan eh. Kasi hanggang sa pagkalabas niya, syempre nag-iba rin yung mga tao sa kanya. Hanggang sa up until now, pupunta pa rin siya, nakikita ko yun. hindi namin siya tinuturing na iba. Ganun Yun, pa rin. Kung paano kaya- namin siya nakilala, Kaya Yoshi, ganun pa rin. pag nakita kasi kayo nun, yun, Yoshi tayo. Yun mismo. Yung kanta nga mismo na Bayo, yung tono nun, Siya kaya mismo gumawa nagtipa nun eh. nun. Siya yung tumipa nun eh. Na-inspire lang sila. Tapos, syempre, inareglo nila. Pero yung chord, sabihin natin, for instance, yun, si Bayo... Inuman lang din. Meron kaming jamming. Andun siya. Nandun siya. Tuwa lang, no? Andun siya. Gawa lang. Yun na. Nabuo na yung kanta. Ayun, si Bayo. Saan pala yung misteryo? Lang. Best gig. Ayan, Best ayan, gig. ayan. Sa UP, Isa, Fine Isa. Arts, tsaka sa Rakan. Rak-rakan festival. Rakan Festival. Rak-rakan Yan. festival. May mga... Doon May yung mga umiiyak. Hindi, natuwa ko yung yung rakrakan. Parang ano niya, Festival, parang siyang alam niyo isang malaking Diba? pagsamba. Parang ganun. Hindi, yun Parang nga eh. merong Kaya naging parang best gig talaga sa amin. Tatlo yung entablado eh. Yun yung hiwa-hiwalay yung Oo. diba? So bago kami mag-perform, may mga tao naman sa amin. Pero kumpara dun sa dalawang stage, eh mga mainstream sobrang dami. yung mga nandun eh. Yung isang stage kasi, yun yung kung tawagin nila yung mosh stage. Sila ano, Snapshot, yung mga ganyan. Yun talaga ang rakrakan eh. Yun yung pinaka-main nila eh. Yung sa gitna, yung move, kung saan yung mga ano ba pwedeng isa? Alternative. Oo, yung mga di ko alam yung mga banda eh, pero yun. Makalyali, ganyan. Oo nga, seryoso. Sila. Bogie Rock. Kami, nung kami sa groove. Ang ganda pa ng setup ng stage nun dahil pwedeng safe na safe talaga. Safe na safe. Dun sa Kaya kami natuwa, yung set namin, yung pagkakasalang pa lang, sobrang dami talagang tao nakita namin malayo pa nagtatakbuhan papunta sa amin. Tapos, dumami yung tao doon, nabawasan yung... Oo. Kaya, dun pa lang, parang na-appreciate pala tayo ng mga tao kahit na... Doon pa lang natuwa kami sa tinatawag, kasi yung tatag na swiping, na swipe na namin sila. Ang susunod na action dyan ay pakikinggan na kami. Pakikinggan na yung mga sasabihin namin, yung sa amin, pinaglalaban namin, pinagkain namin. At kaya siya talagang isa sa mga best gig. At hanggang sa inyo, umabot nga sa inyo yung awit na yun. kami wala
Wala kaming ano eh, basta sige lang, larga lang. Organic siya, Organic siya. Organic yung mga Kumalat. nag-like. Hindi Kasi wala namang Hindi naman namin talaga pinromote ng... Okay, like mo naman, magkaibigan tayo, hindi ka. meron mga kaibigan. Siyempre yung mga tropa. Mga kaibigan, siyempre. Eh, yun yung mga, kailangan. kung sino pa yung mga tropa yun yung mahilig makalimot ng, ay, oo nga, di ko pa na-like. Ah. Oo. Siyempre, Oo, hindi pa naman ako nag-like. diba? Yung mga, kadalasan yung mga tropa pa yung nakakalimot, kaya sila yung paalala. Sa ano ngayon sir, no? Sa eksena ngayon, napakadali na mag-promote ng music. Kasi dahil sa social media, YouTube, Yun lang, malaking tulong talaga. Malaking tulong siya, pero hindi pa rin sinasabi mong Sapat. madali. Hindi Hindi pa rin ito. hindi pa rin siya madali. Hindi pa rin siya madali. Pero, Merong ano na nabigyan ng way lang, nabigyan lang ng daan. Pero yung daan na yon, hindi ibig sabihin nun madali na siya. kahit pa paano, kumbaga ganito, binigyan tayo ng fighting chance Yeah. na mag-promote. At sa madaling Na salita, libre. Bahala na yung mga tao Yeah. kung susuportahan nila. madaling yun. salita, kung gagawa ka ng makabulo na kanta, gutom, mga yun. Eh, paano naman sabi yung ano, mga nagiging YouTube sensation na Iba naman yun, yung iba tumalon na sa building. Kami ng views. nagkamot na pusa. Oo, Yeah. ano Parang naman minsan mga tao. walang kwento. Hindi, ganoon naman talaga eh. Mga tao, yun lang naman eh. Mga netizens. Yun lang naman hinahanap nila sa Pero, internet yung mga ito yan, iba. kung tutukoyin natin, sige, dito medyo seryoso. Bakit ganun? Kasi, yung attention span ng mga kabataan ngayon ay dumiliit na. Bakit? Dahil, yun din yung pinipid sa kanila ng media. Sino ba ang may hawak ng media? Siyempre yung mga naglalaki ng informasyon. Ano ba yung nahain sa atin, sa radyo, sumasakay sa FX, sa jeep? Di ba? Ilan lang ba ang middle class na nakakaano ng social media? Dito sa lungsod, akala natin ganun lang. Pero sa kanayunan, sa probinsya, iba. Umasa pa rin sila sa radyo, sa TV. At kung ano yung hinahain ng media sa kanila. At ganun din dito sa lungsod, lalo na. Kung anong hinahain. Kaya umikli yung ano natin. Ano kasi, ayaw nila ng taong matalino. Example, si ano nga, diba? Si Vice Ganda. Sobrang daming gumaya ng mga sinasabi niya. Pwedeng Eddie Wow, pati Kasi ayaw nila ng matalinong tao. Kasi bakit? Pag ikaw ay maalam, aral, ay mangingialam ka sa pagkakamali. Ayaw nilang mangyari yun. Kontrolado nilang mga bagay. Kaya kung titignan mo yung sangay niyan, kung talagang titignan mo yung ugat niyan, ay doon pa rin talaga, doon mo uhugutin sa mga naghahain. Sa mga naghahain. At Kung kanino papabor yun. yung At mga sino- hinahain nila. Ito, kung lalaliman pa natin, okay, yung mga korporasyon na yan, ABS-CBN, GMA, TV5, sino ba may-ari niyan? ABS-CBN, may-ari niyan ay Lopez. At ngayon, sino ba may-ari ng mga itong iniinom natin? Mga kuwangko. Ngayon, kung di sila mag-advertise doon sa ABS, paano kikita ang ABS? Saan ba nakasakay ang mga kuwangko? Kay Pinoy. Sa mga Pinoy. Ganun yan, sangay-sangay yan. Kaya kung gusto niyo talaga ng matinding usapan, Masusing pagsasaliksik ang... Kumbaga, masusing pagsasaliksik at ginagawa lang namin magaan yung mga bagay sa inyo para dahan-dahan ninyo malunod, maunawaan. Pero, yun, kaya din ganun. Bakit may... Ang tanong ngayon, bakit ganun? Bakit pumuputok yung mga viral? Yung mga videos na walang saysay kasi... Hindi naman lahat walang saysay. Meron hindi naman lahat. Hindi naman nila lahat. Pero, ayun, bakit ganun Karamihan. Yung attention span ng mga kabataan at yung mentalidad mismo ng mga kabataan. Pinapababa nila yung kalidad ng pag-iisip ng mga tao. Para naman, syempre, mas madali nilang ano. Madaling mauuto yung mga tao. Iano nila, wala lang sasabihin nila, wala lang i-promote nila. Ayun na, maganda na sa paningin. Parang yung sinabi ko kanina. Hindi mo na, pinakita lang sa TV, sexy. Kailangan ba sexy ka rin? Hindi naman eh. Siguro kailangan healthy ka. Yun, totoo. Kailangan magiging healthy. Yun lang kailangan, healthy Pero hindi ka. naman kailangan. sexy ka rin. Oo. Tsaka sa advertising, diba? Ano bang kahulugan ng kaganda? Dapat Kailangan maputi ka. Kailangan natangos ang ilong mo. sexy ka. Yan, hindi ka mataba. Sa musika, ganun din. Kaya nagtataka nga ako bakit hindi pa kami nakukuha ng record label. Yung mga gwapo na. Yun na yun. Oo. May face value naman. Face value naman. Paano yung mga yung music video na wala ba kayong mga sponsors? Wala. Kayo lang. Wala. Sariling bulsa namin ang gagaling lahat ng ginagawa namin.
kung may babalik man, talagang wala pa doon sa ginagastos namin. Abonado pa. Kaya May babalik pa pinapaintindi pang rin inom, namin sana doon sa mga kaibigan namin na huwag nyo naman hingin yung CD namin. Yun. Kahit pa Nangyayari ito, sana maintindihan nyo, ito ginagawa namin. Sana kayo unang-unang Sumuporta. sumuporta para makapagpatuloy na gumawa pa ulit kami. Mabuti sana kung may nag-sponsor eh. Kung mangingi, 10, 10. Yeah, ganun siya. Tsaka ano yun, mga kaibigan yun. Isipin mo kahit na paano ay mapalad na kami. Kasi may mga kaibigan kaming cinematographer, May mga gamit na director, may mga Director. gamit, yan, sila Jaja Rumbak, Pauline Balba, Munting media. Munting Media. Media. Ayan, isipin mo na lang, kami meron. Paano yung iba? Yung iba, Na wala? yun nga eh. Di wala na, di ba? Wala. Paano pa sila gagawa ng sining? Di mag-call center ka na. Huwag ka na lang gumawa. Huwag ka na lang maging mulat. Gusto mo maging... Actually, mulat naman lahat ng Pilipino eh. Makina ka naman. Nagbubulag-bulag. Makina ka naman. Hindi sila nagbubulag-bulag. Hindi sila nagbubulag-bulagan. Wala silang pakialam. Dahil Ginagawa wala dahil mo sila mapapala. Hindi, kailangan ko magtrabaho. Trabaho lang, trabaho. Unahin ko na lang yung trabaho kasi kaysa... Kasi magugutom kami, mamamatay kami. Kaya kami, hindi namin ginagawang trabaho yung sining na. Tinuturing namin yung nakasintahan. Paano? Naghahanap buhay kami sa sarili namin pamamaraan. Yung mga kinikita. Lahat ng kinikita namin, okay, gumawa tayo ng sining. Pag may lumapit sa ating label, baguhin niya yan, pwede namin hindian. Hindi, ayaw namin. Bakit? Kumikita kami. Gago ka ba? Magalala. Baguhin yung kasintahan namin. Hindi yan puta. Oo. Ganyan. Yung iba nagputa na, tangina hindi ito. Ganun. Hindi nyo kami madadala dyan sa club nyo. Sa club. Puta eh. Klabo. Oo. Klabo. Kung wala po kayo sa eksena ng tugtugan, ano kayo, di ba, usually, ang tugtugan natin, gabi, di ba? Ano kayo sa umaga? Call boy. Tulog. Tulog ako sa umaga. May mga trabaho trabaho ba kayo? sa umaga. Call boy sa gabi. Gabi ka naman Tindero call boy kami sa ba? call center sa umaga. Tindero Call boy kami. sa gabi. Kami, tindero kami. Tinda kami sa... Circle. O pag dayuhin nyo kami sa Quezon City Circle. Meron kaming Biligay doon, mga dog accessory. Yeah. Iba, marami. kahit diskarte, kumbaga. Dumidiskarte kami para pagpatuloy Bilib na ako namin. sa mga ibang kasapi natin eh, yung mga trabaho eh, classified. Kaya, meron kaming CIA Ay, na kagrupo. Ito siya, director. Siya talaga, yun. Na, sa sound pelikula. engineer talaga siya. Oh, yun talaga siya. Sa madaling salita, yung course na ninyo, ligit sa akin, multimedia artist ako. Ngayon, nagde-direct ako ng sa advertising, sa pelikula, animation. Yun talagang hanap buhay ko. Doon ako kumikita. At yung kinikita ko doon, ay dito ko binubuhos sa kasintahan. At ayos na yun mo siya. Sino? Si Joshua? Grabe naman Kasi yan. Bagong ano yun ah. Baka magselo Paghirapan naman niya ako, wag naman ganun. Baka pa. magselo si Ryan. Yun. Tsaka wag ganun paghirapan niya ako, hindi ako ganun kadali pa. Hindi ako hard to get ako pa. Yung iba, nag-aaral pa. Iba nag-aaral. Yung isang kagrupo namin, saan ba si Ryan? Call center. Ganun. Nasa proseso pa kami ng pag-aaral, pagkatuto. At sa prosesong yun ay tumitibay kami. Sa tingin ko palagi naman kailangan ganun eh. Kahit na matagal ka na, nag-aaral at nag-aaral ka lang. Para tuloy pa rin na bago at bago yung nalalaki. Ano naman? Sige. Okay, ano pa mga katanungan? Sige, tanungin Ah, natin. sige, siyempre hindi kailasan niya sir yung may eksena tayo ng umusbong yung hip-hop scene dahil sa flip-top, diba? Ano masasabi niyo? Respeto. Respeto. Kay Ari, Kami kasi sa- kaibigan namin yan. Kaibigan namin yan. Kaibigan namin yan. Marami, ang may masasabi ko lang ay, siyempre, bata pa ang hip-hop. Kung ihahambing mo sa jazz, sa blues. Mga ibang yung, genre. oo. Yung respeto ng mga lihit, mga musikero, hindi pa siya Hindi pa hindi ganun. pa naibibigay sa hip hop scene. Na ngayon ay itinatatag. Eto, yung grupo rin namin sa kanila bilang hip hop artist sila. Tinataas namin yung antas ng paglikha. Mga bagkos na, bakit mo sila i-criticize? Pwede mo naman silang tulungan pa, i-uplift, di ba? Para mas
Kung Tsaka mag-iiba yung paggawa namin ng kanta, isang pag-uplift na yun. Oo, yun Pag yun. narinig ng mga artists, Ibang hip-hop artists, parang okay, kunwari sa flip top. Yung, kasi bangayan yun eh. Diba? Paano pa ba natin itataas yung ano natin, yung antas natin? Tapos makikinig yung mga out namin. May rap, may reggae. Wala Wala nang genre. Oo, ang hirap tukuyin ng genre niya. Iba na. Yun, di ba? Kumbaga, inspirasyon din siya sa iba. Ganun. Na hindi masara sa... Kasi musika mo malakas. At kung mag-criticize man kami, ay isa itong Hamon. Hamon para sa Hamon, para kanila. itaas mo hamon, pa. isang parang itaas mo Hindi pa. para siraan ka Hindi para namin ibaba, siraan. para hilahin ka namin pababa. Kundi, taas pa, para galingan mo pa. Madalas na Pero hindi nababasa. naman namin sinasabi na kami yung ano. Hindi. Sinasabi lang namin na galingan mo pa kasi maganda yung sinimulan mo. At ito yung ginagawa namin. Nag-aaral din kami. Mag-aaral ka rin. Garal ka din. Sabay-sabay tayong matuto. Malay mo, may maitulong ka rin sa amin. At hindi lang sa amin, sa Sa lipunan. iba pa, sa lipunan. Sa mga ibang... Yun naman yung pinaka-main na adhikain. May tulong sa lipunan na kahit mawala ka, may iwan kang bakas yan. Iiwang kang bakas. Kasi kapag yung sinasabi, yung maiksi ang lifespan ng attention ng mga tao, kapag yung, tawag ba yun, one hit wonder na Oh, one hit wonder. yung sinasabi nila, makakalimutan agad eh. Parang 15 minutes. Oo, ganun eh. Actually, mas maiksi na ngayon. Madalas kumabasa dun sa nakalike kasi niya kayo sa Arik, tsaka sa madalas siyang nabubwisit pag ginagamit ng mga channel 2, channel 7, salitang flip. Para sa kanya, kumpanya yun eh. Hindi siya May nabasa nga akong post. oo. Lalo na yung sa Going Bilirip na parang ginamit na naman yung word na flip top. Tapos pag kinokorek Kasi niya, restado yun. pag kinatama niya, nagagalit pa sa kanya. Parang yun, naanuhan siya. Believe nga din ako doon kay Maganda yun, simulan na yung Arik. Kasi kay adhikain din naman siya eh, naitaas Taas yung hip-hop. level ng hip-hop industry, yung hip-hop scene. Pagkausin nga eh, kung walang nag-exist na flip-top, wala na masyadong hip-hop dito. Nakikilala niya. Pero ang hamon ngayon sa mga artist, hanggang doon na lang ba? Hanggang doon Oo, na lang. Hanggang doon na lang ba sa Bangayan. panglalait? Hanggang doon na lang ba sa bangayan? Hanggang doon na lang ba sa personal na atake? Ano hanggang doon na lang? Anong iiwan mo sa kasaysayan? Yung panglalait, na pangit si ganito, malaki ang mata ni ganyan, payatot, mukhang adik. Yun ang iiwan mo sa kasaysayan. Yun ang hamon ngayon sa mga makikinig nito at sa mga ibang artists. Na paano mo iaangat yung antas ng scene mo yun? Pagdating sa hip-hop, paano tayo, okay, nakuha na natin attention nila. Pero hindi ibig sabihin, nakuha na natin yung respeto nila. Kasi may hierarchy ng art ngayon. Ang tingin nila talaga sa hip-hop ay isang mababang uri na. Babang uri ng Siya ang actually parang siya yung pinakamababang uri ng art. Kasi unang-una, bata pa lang, simula pa lang. Hindi katulad nga ng mga tinukoy ko na tulad ng jazz, blues. na may mga libro Dito na sa Pilipinas ha. Dito sa Pilipinas. At kahit sa ibang bansa ay, Ganun din. oo, nalaglag yung sulit. Pero sa totoo, bata pa talaga kasi yung hip-hop. Ayun, dito tayo sa showbiz. Showbiz yan. Ayan. Kunyari, naging Ano? artista kayo. Artista naman kami. Kunyari, mga Artista ng bayan. mga movie na kayo. Sino gusto nyo leading lady? Ikaw muna, sir. At bakit? Bakit? Ang dami, may Pwede ba raman leading ako. man? Pinaka-leading Ako yung leading man eh. Hirap. Sasagutin. Ano makapamili eh. Parang sa ganun Sino pinaka ano? Basta ako, STP. Gusto ko gumawa ng STP. Wala na yun, sir, eh, no? Hindi Kaya na nga gumagawa mabubuhay. ng ganun, eh, no? Mabubuhay dahil sa akin. Diba? Sir Joshua mo na. That's one. Leading lady daw. Leading lady kung gagawa ka ng pelikula. Anong klaseng pelikula? Kahit ano, sir. Anong kahit ano? Siyempre kailangan. Mala John Lloyd. Ayun, Yeah, Bay yan. Popoy. Bay. Bay, yeah. Bakit? Joshua and Popoy. Magaling na umarte. Maganda. Ayun na. Diba? Oo. Pero, wala. Hindi, bata pa lang ako, nasusubaybayan ako ng mga
lalabas niya. Chris Aquino ayaw mo. Pido dito. Pido-dida. Oo, huwag naman pinto dito. Pag horror, hindi. Pag horror. Ano ngayon? Ano ba ang pwede ko? Feng Shui. Sa inyo, Posoy. Posoy. Leading lady mo si Chris Aquino. Ay, sir. Leading lady. Gagawa ka ng pinito. Pwedeng kahit sino Kahit sino, sir. ordinaryong Pilipino. Kahit. Hindi, artista, sir. Artista? Ako naman. Mahirap kasi, hindi naman kasi kami ano eh. Hindi namin na kilala. Kasi ganito na lang, sir. Parang kilala ko siya sa mukha. Yan. Ibahin na lang Nakukulan ng ganyan. Ibahin ka na ng tanong. Kung babangitan na lang artista, pili kayo na isa, sabihin niyo kung bakit. Mula ko sa sir, ha? Kim Chu or Mahasal? Wala. Hindi, pipili ka nga eh. Pili ka nga isa, kailangan mo. Ayoko. Ano? Ayoko parehas eh. Ikaw, sir. Pumili ka Maha? Sige si Maha na lang ako. Bakit? Galing mag-share eh. Ah, ikaw, sir. Medyo madami. Kim Chu or Mahasal ba? Siguro Lalaki lang. Kim Chu na lang ako siguro. Bakit? Ping-pong. Cute lang siya. Cute lang. Hindi. Ito Kim Chu Maha. Si Maha kasi mas magaling umarte talaga. Kung ano lang naman, kung siya pag-arte lang naman. Showbiz, kailangan ba talaga yung showbiz yan? Malay mo ano mo maging artista tayo. Mahal mo ba? Kayo, Sir Diego. Si pipili sa dalawa. Pwede pa kayo. Parehas. Bakit? Para Ako ba eh? Pwede. Pwede, no? Di ba? Bakit? Saan ka nakakita? Mga Salvador tsaka Kim. Pinag-aagawan ka. SD Queen, di ba? No, di ba? Tapos, di ba, OG. Pero ano, syempre, may mga blur. Paano naman kung Yung mukha lang ang yung blur. pagpipilian yun si ano, yung naglalaban ngayon, nung recently issue lang, Sino? si Mystica o si Aguilar. Marlene. Si Marlene Aguilar. Hindi ko nabalitaan yun. Parehas malakas tama yun. Yari tayo. Hirap pa na yun. Yari yung Mystica. Mystica o Aguilar. Kailangan mo mamili, pare. Okay lang. Yung Mystica ako. Bakit? Galing tumambling eh. Split. Talagang gusto mo yung Helicopter, position. helicopter. Parang ano? Gusto talaga yun. Lalaki lang, Jeko. Bro ko siya. Aguilar. Bakit ka? Mga hamon eh. Oo. Tapang eh. May fighter daw yun. Sadista. Malatan ako doon. Ayaw mo Tita ba? ni ano yun, sir, di ba? Ni Jonah. Sa tita ni John. Okay naman yun. Yung nakilala ko Nung napanood yung interview niya, okay naman. Maganda yung mga ano yun. Sagot niya. Hindi nga alam. Parang iba eh. Minsan iba eh. My blood eh. Chismis na yung pinag-uusapan namin. Hindi naman alam. Ako kasi wala akong TV. Yung pala ba't yun yung tinatanong ninyo? Kasi maiba lang ah. Parang kasing pag may nakakainuman ako, tapos syempre sa inuman may debate, di ba? Parang dumadating yung ganun. Yan, sige. Sa inyo lang, sa pananaw nyo. Kasi laging sinasabi sa akin, hindi nauunlad yung Pilipinas, kahit sino pang maupo. Para sa inyo, anong pananaw nyo? Para sa akin, hindi ako nawawala ng pag-asa eh. Kasi, pag ikaw nawala ng pag-asa, Wala talaga. Wala. Mawala ng pag-ibig tsaka paglaya. Di ba? Yun na mismo yung punto. Yun na mismo yung punto na yung sinasabi mo. Na wala nang Pag-asa. hindi na aasenso, di ba? Hindi na uunlad. Kapag nawalan ka ng pag-asa, hindi na talaga uunlad yan kasi wala nang kikilos para paunlarin yun eh. Minsan, yung dating po nung kanta nyo na yun, minsan yun yung, tulad sa akin yun yung naging impact. Parang hindi lang sa field ng kanta, pati sa pagiging Pilipino. Parang kumbaga, nandun pa rin. Pilipino yung dating. Sobrang meaningful. Pilipino tayo eh. Yun, tama. Ayun naman talaga yung sinusulong namin. Pilipino kami. Pag-asa. Kami nga, ito, example lang. Oh, yan. Oh, Rasta! Man, Rasta man! Rasta man. Mali! Hindi kami yan, no, Mali! Rasta. Hindi kami rasta. Pilipino Tsaka kami. kung ikaw ay umaasa, kailangan mong lumaban. Kailangan mong makialam.
Kaya kung ang tatanungin kung may pag-asa, ay kung uunlad pa, matagal. Hindi sa ngayon. siglong ito, hindi sa ngayon, pero Pero may pag-asa. Nandun pa. hanggat may lumalaban. Hanggat may lumalaban. Pero kapag yun ang nawala, Wala talaga. Kaya wag natin titignan yung mga nagpo-protesta, yung mga magugulo lang yan. Ang Oo, gugulo lang yan. Wag natin tignan lang ng traffic. Oo, silang ganun. Kasi traffic isipin lang mo yan kung walang nangingialam. Kunwari, yung sa DAP, di ba? Walang nangingialam. Ay di magtutuloy-tuloy yan. Tapos tayo, trabaho lang tayo ng trabaho, bayad lang tayo ng bayad ng buwis, nang walang nangingialam. Walang naninita. Kung sa'yo may nanita, dumadami na yung inom mo ah. Di ba? Mag-aalangan ka, di ba? Parang alam mo naman pag umiinom ka ng madami, nag-iiba ugali mo, masama ugali mo. 'Di ba? Kumbaga, kaya 'yon, wag natin silang no. Dapat meron talagang ayun, hangga't may nangingialam, may nag-aaklas. Kaya ayun din, kaya din namin numulat yung tao para mangialam, para yung sinasabi mo na may yung Wala nang pag-unlad. yung parirala na 'yon na walang pag-unlad. Ay matapos na. Hindi naman sa panahon natin, hindi man sa panahon ng anak natin. Hindi naman siya panahon ng apo natin. Susunod hanggat merong mga gumagawa ng mga sini o may mga nagmamarcha sa kalye, doon matuwa ka. Kasi meron pa rin lumalaban para sa iyo. Dahil hindi mo ginagawa, kung hindi mo man nagagawa, meron pa rin gumagawa para sa iyo. Ito ipapasa ko sa inyo yung kwento sa akin. Yung kwento kasi. Merong isang kwento ko sa inyo ito. Meron isang magsasaka. Sabi niya ipapatagin daw niya yung bundok. Tinatawanan siya ng mga ng ibang tao. Papatagin mo yung bundok. Nakakatawa ka naman. Napaka-imposible. Sinimulan niya hukayin. Hukayin. Namatay siya. Pinasa niya yung ideolohiya na yun. Maghukay kayo, anak. Kasi meron akong pananaw na patagin ng mundo. Naghukay hanggang sa apo sa tuhod, hanggang dumating ang araw na patag ng mundo. So ganun din yung pagpapanday ng pagbabago. Hindi biglaan. Hindi siya pagising mo, uy, Bago na. hindi. Uy, parang mura na yung bilihin. 'Di ba? Wala tayong babayarang bills. Sagot na daw ng gobyerno. Yung LRT ayos na daw. 'Di ba? Libre na daw yung sakay, 'di ba? Hindi naman ganoon eh. Malabo pa yun mangyari. Pero hindi man ngayon. Susunod na yun. Balang aros lang. Kaya nga buti nga na kinukuhanan mo ito. Ito, kasaysayan na to. Itong nandito tayo. May siya sa kasaysayan. Patay na kami, nasa YouTube pa rin to. Kung buhay pa yung YouTube at buhay pa yung video, may mapasa at pasa pa rin to. Buhay pa rin yung music, kayo mga bumili ng CD sa amin. Ay, pag napakinggan nila, tulad ikaw, di ba? Kung ikaw nabigyan ng hope, ano pa kaya yung ibang ganun? Saka huwag tayo basta lahat ng mga pinapasok sa atin, ng media, ng mga basa, mga balita, kahit anong uri ng media ang tinutukoy ko. Tignan mo sa lahat ng anggulo kung saan nanggagaling yung balita na yun. Bago ka maniwala. Bago ka Himayin. maniwala. Bago ka maniwala. Kailangan mong, kontrahin mo yung sarili mo. Kailangan mo kontrahin mo yung sarili mo na hindi ka maniniwala. Laging may panibago. Oo, bago ka maniwala, talagang nakumbinsi mo yung sarili mo na, ito yung dapat kong paniwalaan. Yun nga sir, sa eksena ngayon, parang medyo marami nang nakaganitong buhok eh. Ano masasabi niyo? Hindi sabihin lang nun, Yung shampoo. umuusbong na yung reggae music dito sa Pilipinas. Wala nga. Tumataas yung mga nakikinig, dumadami yung nakikinig na reggae music. Nag-umpisa kami talaga, reggae man kami. So, naka-dreadlocks kami, pero hindi ibig sabihin nito, rasta na kami. Rasta. Yun nga eh, minsan nagiging mali yung pananaw sa Mali talaga. Hindi kami rasta. Pilipino Kami sila. mga Pilipino. Ganito kami buhok dahil sa kultura ng reggae, meron ganito at isa pang anggulo,
may Style. Gusto niya siya, di ba? Eh, Pogi ka ikaw, tignan eh. tatanungin kita, bakit ganyan yung buhok mo? Oh, ano? O anong papaliwanag? Bakit nakahikaw? Bakit may butas kang ganyan? Oh. Di ba? Dahil gusto mo, di ba? Gusto mo eh. Gusto ko eh. Di ba? Ganun yun eh. Kailangan ba? Hindi, rasta ako. Hindi naman gano'n. Hindi ganun. Bakit tattoo lang yan eh. Pero kung, May ibig sabihin lahat. kung yun sa puso mo, rasta ka, hindi rasta ka. Wala naman. Nagpakay naman. Oo. Ganun naman eh. Pero hindi. Ano bang nilalatag mo? Doon na lang tayo magkakatalong. Yun sa akin, pagtaliwas din ito sa sa mga rules na sinasabi nila, hindi ka pwede magtrabaho dahil hindi, wag magtrabaho. Dahil pero kailangan nabubuhay mo yung sarili mo, nabubuhay mo yung pamilya mo. Nagtaan ng drugs. Wag. Ay! Mali. Ego. Mali. Yun. Nawala tuloy ako eh. Hindi nasabihan din kayo, sir, na naliligo ka ba? Oo naman. Oo, daming beses na. Ang sagot ko lang palagi sa kanila, kung paano ka maligo, ganun din ako maligo. Nagbabasa din ako, gamit ko tabo, minsan shower. Tsaka hindi yan sa amoy ng buhok. Nasa amoy yan ng bulbul. Yan. Oo. Ay, isi-sensor nyo ba yan? Dito. Dito. Alam mo? Ayan pala si Del. Dito ka din. Kasamahan namin niya. Kasamahan namin, percussionista namin. Hello. Ayan. Adaldal yan. Yan. Umpisahan natin. Hindi, saan tayo? Sa buhok mo. Ayan, isa pa yan. Tanggalin mo yan. Ayun na. Ang dating mo parang parang commercial eh. Pero ang gusto naming sabihin sa mga tao na hindi pa na iintindihan kung bakit nakaganit yung buhok namin, yun, pinaliwanag yun namin ganun. Dahil gusto nila. Gusto namin, kasama sa kultura ng reggae, isang pagpapahayag na hindi ka sumasabay lang kung ano ang gusto ng Ibang tao. ibang tao. Huwag din yung buhok mo. Okay naman eh. Bagay naman. Sir Tala, ikaw ba nakikita niyo yung sarili niyo na someday naka-dreads? Kahit ano naman, pwede kong... Pwede, bagay naman sa akin. Pogi naman ako. Tama. Diba, may face value naman ako. May bigote ako. Tsaka mas babagay sa akin. Kaysa kay Sir Joshua. Mumukha ka lalong master. Baka. Baka. Oo nga. Una, tall, dark and handsome ako. Oo nga, sabi ng Na sa akin naman ay buhok niya. Naniniwala ba kayo sa ano? Pag may Pag may bigote, ibang klase. Anong ibang klase? Ibang klase daw, sir. Narinig ko kay Siguro. Jake. Kayo dalawa. Yan, mga may big. Oo, dagdag yun. Pampangkilit eh. Pero ibang klase dahil bawal siya sa mga opisina, bawal siya sa kung ano man, Hindi daw may- bawal sa eskwelahan, madumi ka. Bawal may bigote sa eskwelahan? Sabi hindi, sir. Depende sa eskwelahan. Alam ba, katulad ko, pumasok ako sa isang marine Kunwa, school. o kunwari, Miriam, all girls school. Bawal Bawal ang bigote! Diba? Ang galing! Sabi ng baka. May bigote. Baka na may bigote. Sir, bali ilang taon na yung buhok niya, sir? Tatlo? Parehas na kami, tatlo. Natural yan, sir. Sa akin, meron. Extension. Sa akin. Ganyan din ako dati. 8 months lang tinagad. And bago po matapos, ano po yung pinaka-adhikain ng banda ng Cartel at Lion and the Scout? Tulad din ng ibang pangkat na artista ng bayan, pagbabago. Gusto namin ng pagbabago sa isang progresibo, para sa isang progresibo at maunlad na mga ba't namin ginagawa itong musika na ito? Hindi lang ito para mabago ang eksena, para matapos na yung kahirapan, matapos na ang corruption, matapos na ang pang-aabuso, pang-aalitan sa atin. Yun ang layunin namin, pagbabago. Suntok sa buwan kung papakinggan. Pero tulad nga sinabi ko sa inyo, isa kami sa mga pumapatag ng mundo. Yung sinabi kong may quote Yung mga taong naniniwala na kaya nilang paguhin ng mundo. sila mismo ang makakapagpabago nito. Steve Jobs. Yan ang Ang dami niyong Oo.
Oo, kasi sinabi niya, yung mga baliw na naniniwala na kaya nilang baguhin ang mundo, sila mismo Yung mismo yung nagsasucceed. Pabago. Kasi kung ikaw mismo, kung hindi ka naniniwala doon sa ginagawa mo, Ang tanong ngayon, sino ang tunay na baliw, pare? Tayo ba? Yan. O yung mga... tumatawa robot? sa atin. Yon, pare. Yun ang tanong ngayon. Si Del. Del, bilang ikaw, ano bang layunin mo? Labas ka dito sa Cartel at Lion to the Stars. Ano ba ang layunin mo sa buhay? Teka lang. Ano bang layunin mo? Hindi ko pa rin masasabi ko anong talagang gagawin. Bawat isa kasi sa amin, ang totoo niyan, ang bawat isa sa amin may kanya-kanyang layunin. Kanya-kanya sa amin, may kanya-kanyang layunin. Pero nagtatagpo lang yan. Halimbawa ako, ang gusto ko lang naman, ang nais ko lang naman yung mga anak ko, sa susunod, kahit yung mga anak nila, magkaroon ng mas maganda, mas maayos, mas payapa, mas malaya. Yun lang mabubuhay dito sa Pilipinas. Yun lang naman ang sa akin, simple lang. Iba-iba ng paraan. Merong mahawak ng sandata, merong gumagamit ng sining. Yun sa amin, bilang pangkat, ginagamit namin yung sining para Wala pa kami sa armadong pakikipaka. wala pa. Hindi. O, Darating ba yun, sir? hindi malayong mangyari na madukot ako. Dahil sa O kaya sa kung sobrang... halimbawang lumaki yung ano namin, eto, Naging movement na. Naging movement siya. Madaming naniwala. Maring May mababangga ka na may mababangga mo na Oo, talaga yung mga ano. meron ka mababangga. So sa akin, hindi ako natatakot doon. Kung ano man mangyari sa akin, basta yung may iwan ko nandun. Andyan na siya. Yung ideolohiya. Yung ideya, yung paniniwala, nandun lang. Hindi na mawawala yun eh. Kasi ipapasa yan. Para sundan. Para sundan At ng i-improve pa ng mga susunod. Yon. Itaas pa nila mismo yung antas ng ginagawa namin ngayon. Tulad yun, bakit nyo kami pinakapanayam? Gusto nyo maintindihan yung Parang ganun, pinagagalingan ano? namin. Palag. Ganda lang, palag. Oh, so kung Bakit? Gago ka. Hindi ako kalaban mo. Ayan, oh. Mas malakas, oh. Tayo, sila lang yung nangakapi sa atin, oh. Ganun. Ano lang ka namin, hahamunin ka lang namin para pumalag ka. Pumalag ka na, malalaman mo na hindi pala ikaw yung kaaway namin. Makampi mo pala. Kaya lang namin pinapapalag para para magkaroon ka ng sarili, magising ka na. Yung kalaban mo, ayan o, pinagtatawalan ka. Wala kang alam-alam na kalaban. Pinokontrol ka. Ano, anong masasabi nyo sa mga iba pang indie fans na iba kasi yung pag sinabi mong indie, marami ding sangayan eh. Basta indie. Merong mga mainstream na indie. Wala lang silang record label na Wala lang Pero silang bakit record label, napakita pero nila? ang ginagawa nilang mga kanta ay para sa record label din. Para sa mga kapitalista din. Para sa... siguro yung iba, kaya lang indie siya ngayon, kaya tapos gumagawa ng mga ganong klaseng kanta, nag-aantay lang sila, nakunin sila ng record label. Yun. Indihan, parang gano'n. Ganon, meron talaga. Marami. Na... Well, kung independyente, pag-uusapan ay independyente, yung salitang independyente ay kumikilos sa sarili nilang bulsa. Kumikilos sila sa sarili nilang bulsa. Pero ang tanong dyan, yung layunin. Nagkakaiba yung layunin. Doon nagkakaiba. Sa adhikain, layunin, pananaw, yun. Doon nagkakaiba. Kasi yung nga, marami ng indie na sad-sad pa rin gumawa ng kanta. Ganun. Katulad din nila kung ano yung naririnig mo sa radyo, naririnig sa TV. Di, ganun pa rin. Kasi nga, nalulugi na yung mga record label eh. Dahil sa mga pirata, sa download, social media. So wala, lahat pumupunta na sa indie. Sinasabi nila indie sila. Indie sila pero Hindi kami magkain. yung Yun. yung musika nila hindi siya pang indie. Ang indie kasi yung hindi ka
dinidikahan, hindi ka sumasabay sa uso. Sabihin, independente, malaya ka nagpapahayag sa forma na napili mo. Iba yung direction. Oo, hindi naman iba direction. Kumaka, ano ba yung sabihin ng Mataas yung independent? kalidad. Independent. Kaya ko tumayo sa sarili ko nang walang pagdidikta ng labels. Hindi ka dinidiktahan. Oo. Kung ano yung gusto mong gawin mo. Kung ano yung content na yung gusto mo. expenses, manggagaling sa mo. Diba? Sa sarili mo. Eh paano kunwari, ikaw, okay, ito yung kailangan ng label. Mag-a-adjust ka. So, independente pa ba yun? Hindi. Sinusundan mo na sila. Gusto mong, inaantay mo na lang yung pagkakataon Kaya na yung iba kasi kagating yung ka nila. layunin ito napansin ko to Yung mga iba talaga, may mga talent. For example, maraming mga singer lang mga kumakanta lang talaga na mga nagiging diva. Na ang layunin nila, kaya sila kumakanta, para kumita talaga. For Para magkapera. entertainment. For entertainment. Meron talagang ganun na hindi sila for the sake of art na gumawa ng makabuluhan o kung may mag-iwan ng trademark ba. Mag-iwan sila ng baka sa kasaysayan. Hindi ba talagang gusto lang nila kaya magkapera. Para magkapera ka, kailangan mo sumikat. Para sumikat ka, kailangan mo sumama sa record label. Dahil Pero sila hindi yung- namin sila dinidi. Hindi namin siya Hindi dinidis. naman. Hinahamig namin sila. Gusto Kumbaga, namin silang oo. layunin mo yan yung sarili mong layunin. Respetuhin natin yan. Oo, pero yung layunin namin ay sasagasaan yung layunin mo. Diba? Pero hindi ka namin dinidis. Kaya sa lahat ng mga nakikinig dito, ayun, sa mga artista at magiging banda pa sa susunod, ay buuin niyo yung banda dahil sa nakaramdaman ninyo, sa nakikita ninyo, at pagsisilbi ito dun sa ginagalawan ninyo. Totoo lang kayo sa sarili nyo. Art for society na tinatawag. Kung ano man yung gusto nyo isuot. Kung gusto niyo talaga ng love song, bakit? Wala namang problema Yun talaga yung nasa puso mo. Galingan nyo. Galingan nyo. Itaas mo yung antas kung paano ko gumawa Itaas ng- mo yung antas ng mga naunang napakinggan mo love song. Itaas mo pa yung antas. Mahal kita, walang iba, ikaw lamang sinisinta. Yan. Ikaw ang aking dream, para ako natutunaw na ice cream. Ganon, pagtaas ba yun ng antas? Oo, di ba? Diba? Ayun, diba? Ayan, gusto yun ang sample, lasing na ako Lasing ako ng tanghali. Last question na lang sir, talaga. Papansin ko sa post niya sa page, parang may laging word din na nakalagay. Kikiw ba yun? Ano bang meaning nun? Kikiw? Ano ba yan? Ano kasi yun, expression ng mga namin. Pag may nakikita kami, yun, pag natutuwa kami. Nakakatuwa yung nakakita na nakakita nakakatuwa. kami nakakatuwa. Magandang babae. Magandang babae. Masaya kami. Yun, parang, yeah! Parang yeah! Yung iba pang ano pang, Sipon. Actually, ano siya, tunog siya ng hayop. Na ano namin sa Anawangin yung mga locals doon, yung bebenta ng souvenir. Yung ano? Hinihipan mo na pagkalagay mo konting tubig. Yun yung tunog na nagagawa niya. Parang nire-replicate yung tunog ng ibon. Yung hinihipan, pinala Gawa ko sa ng mga kawayan. katutubo natin. Yun, doon lang. Pag tontuan, kikiw kayo. Oo. Kikiw! Kakao, minsan. kakao, Sila sa sa katanduan chocolate. Pati mga surfer na napraning na sa atin. Sir, maraming salamat talaga. Thank you po. Pinayagan nyo kaming panayam sa'yo. Oo naman, Isang malaking karangalan. isang karangalan. At bati natin yung professor, professor. Ayun. Si, Ano pangalan niya? Jack Cruz. Johnny Manuel Cruz. Johnny Manuel Cruz. You're the man. yung grade Galing. Ito, Johnny Manuel Cruz, para sa ito. Itong kampay na to. Yan. Yan. Salamat. Sige sir, thank you. Umasa, umibig, mapagpalaya ang mga awit na naglalakbay sa hangin, umiinig. Sana'y maintindihan pag ito'y dumating ay may damdamin, may piling.
Bumutawi ang himig ng pag-asa, pag-ibig, paglaya, makasaysayang awit ng pag-asa, pag-ibig, paglaya. Ang musika sumasalamin sa damdaming maligaya, nagpapadama ng bighati, kung minsan ay kumikiliti sa isipang naglalakbay sa kawalan. Nagpapahayag ng saloobin ng manunulat na nais maglathala ng mulat na kaisipang sumasabay sa bagsak ng instrumentong nag-aayon. Ang kagawaran ng sining na nagsasalaysay sa mga napapanahong pangyayaring pumupukaw ng pansin, di para lilangin ang diwang nangungulila. Bumutawi ang himig ng pag-asa, pag-ibig, paglaya, makasaysayang awit ng pag-asa, pag-ibig, paglaya. Sa dalawa kay halaga ng sining na may kabuluhan, isang larangan na pinanday ng karanasan, nilikha para mag-iwan ng bakas na hahakbangan ng iilang mulat. Imulat ang naiwan pang bulag, bagamat madalang man pakinggan ng karamihan. Ganap na kalayaan ang kahilingan ng karaniwang taong nananabik, madama ang kaginhawa, ang inaasam-asam. Ngunit iilan pa lang ang bilang ng mga kawal na hinirang. Bumutawi ang himig ng pag-asa, pag-ibig, paglaya, makasaysayang awit ng pag-asa, pag-ibig, paglaya. Ang mga awit na naglalakbay sa hangin, umiinig, sana'y maintindihan. Pag ito'y dumating ay may damdamin, may piling. Mamumutawi ang himig ng pag-asa, pag-ibig, paglaya, makasaysayang awit ng pag-asa, pag-ibig, paglaya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa... hapon pala. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Kung makikita ninyo ay ito yung pinagbabawal sa paaralan. Pero patuloy pa rin nilang ginagawa. Ito nga po pala ang kapanayam na ginawa sa Cartel of Tiny News Town.